Ano ha? Binabanggit niyo po kanina, ngayon may mga aktibong senador, kasama niyo po ngayon sa Senado, na tila yata noon sa mga nakalipas na kongreso, ay sila mismo ang nagsusulong na magkaroon din po ng ganitong pagbahagi o pag-participate ng mga kapwa nila senador na hindi makaka-attend sa mga pagdinig. Tama ka dyan. Yung binabanggit ko kanina, at bago tayo nag-break para sa mga advertisements natin, si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makadalo, makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Opo. Dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na ng nakulong Senado. ata si Trillanes, ano po? Nakakulong nga Yes eh. po, opo. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon, ipinarating yun. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Meron din naman nakiusap din kay Laila de Lima. Opo, nakakulong din siya doon. Opo. At ang nakiusap naman doon si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Opo. Sa mga tweet, sila nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maaaring nandun ka sa isang lugar, ganon. Opo. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero nung kami na, aba, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asan ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba eh. Kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng usa, hindi kanya kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga Committee on Rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, is the highest governing body. Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari sa mga komite. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na i-suspend yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Sabi ko, nagtataka ako, ba't hindi nila makuha yun? Ay, matagal na sila rito. Ako naman isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Di ba? Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung prinsipyo. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, magkakaintindihan tayo. Sabi namin, sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa ng senador. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Sabi ko, ganyan, ano. Bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa, Jen. Ano ba ang ad hominem? I-define muna natin. Ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Section 41, paragraph A, paragraph B. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Yes po. Ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules.
Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Na may Yes po. personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon. Para sa mga kababayan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct, kung okay na yung video. inihanda ni Pogi. Ayan. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Yan, Paulit-ulit Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros sa Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Sino yung yan. sinasabihan? Senador Risa Ontiveros po. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming kinuha nag-trigger sa kanila yun. Ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Yan kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ng isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes, sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po, iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pa nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Meron magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, pero ako hindi ako kumikibo eh. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments, Jen, parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Dagat na pula. Ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan. Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Ganyan, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker, pray tell. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang ewan ko. Para ko kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng okay lang sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain, please? Pakipaliwanag nyo nga po, ang salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Yan, nakatingin nyo rin. Parang alam niya kung ano yung pray tell. Para pag kasi, hindi naman sa minamaliit natin. Ba't kinakailangan ko pa sa for the life of me, Mr. Speaker? Lo and behold. Talaga namang Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa doon natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't di ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan, hindi na nga anyang pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit, parang gusto natin gawin, na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya.
Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Oho. Kaya kamakailan lang, isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading yata o second reading. Oho. 255 ang nag-participate. Yung iba, online. Oho. O bakit yung mababang kapulungan pwede, yung mataas na kapulungan Hindi pwede. Hindi pwede. Oho. O bakit ang COMELEC ngayon pinapayagan online Voting. yung bote, yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yun, merong mail voting. Opo. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Oho. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So bigyan mo lahat ng pagkakataon. Oho. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan, gusto nyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang na daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, 'di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila, ayaw nila 'yon. Siyempre ho. 'Di ba? Tututulan nila yun. Oho. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, o bakit sinusulong nila 'yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun, no? Hindi mature. Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming mga kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya, class, para makita nyo ang actual na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong kaya palagi ka napupurot ng teacher. Talaga na mapipilitan Sabi, ma'am, ano po ba yung... Bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin natin, ilipat nyo. Huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Baka Hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun eh. Hindi niya pwedeng kasi nakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin. Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Yun po ba'y gawain po ng Senado? Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher sa ganung pagkakataon. Nako, gusto niyo ba makita? Meron parang mga sample ng mga itong ad hominem talaga. Ad hominem. Sige. Ipakita pa natin. Ito talagang literal na sabi ko, ad hominem talaga ito. Direct, ipakita pa natin. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Elvin uli, sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka, ayun, ayun, pinaka. Basahin mo ad hominem eh. Oo nga pala, hindi sa akin galing, ad hominem. Yan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Magkakampi na sila ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos sasabihin mo na, wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem. Ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talaga. At ngayon, nakisama ka pa sa kanila. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan eh. Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan eh. Walang pinag-ibayan? Walang pinag-ibayan? Wala na bang iba? Meron pa Meron pa rin, isa. Ano pa? Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan, mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Yan ang talaga. Ang example, ito kung paano mo sasabihin ang isang bagay. Yan, alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo, totoo yan. Yung punto na talagang sasabog ka na eh. O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, kaya napilitan ka na doon. Ibig sabihin, hindi basta-basta na gumagawa ka ng ganyan eh. Yung pagpipigil, yung kabutihang asal,
palaging nasa atin yun dyan eh. Ay, opo naman. Opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo, Oho. kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Oho. Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat Oho. ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo ang sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Oho. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Ano ha? O lalo ngayon, paano ngayon kung tanungin siya? Oho. I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon Oo. at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? O, sige nga. O. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think. Di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magnaknak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Oo. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga halimbawa. Po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, wag po ninyong gagayahin. Mga Wag kababayan. po. Oh, bag Wag po yan. po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Oo. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominems. Oo. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, parang naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon. No, pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay, pag-walk out nila. Ano nga po ba naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad nung halimbawa, pinanggalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng nakapako yung tingin nila sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, ano? At yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo sa mga bata? Oho. Oo. Eh, mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan, ha? Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa naman committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po, ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman, 1 lang. Minsan nga tatawagan ako Opo. Sentante, pwede bang bumaba ka rito? Makapag-ano, Yung mga kaibigan natin. Oho. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yun, no? Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang Opo. O sige kako, pero kung mo nandun na ako, magpa-participate na rin. Siyempre naman, oho. Hindi pa ako nakakatagal, boss. Puntahan mo rin ako dito, malapit lang yung ano. Wala rin akong quorum. Oho. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2, 3 lang ang nandun. Opo. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kami. 23 po kayo nung pagkakataon na Oo, yun. sabi ni Alan, SP Alan, Opo. dito na po natin pag-usapan. Oho. Bakit nagalit lahat? Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipag-debate sa amin? Kaya ng pinipilit ko sabihin, bakit po ayaw yung pag-usapan natin? Oh, kung baga ganda naman pala ang puntos sumagot nila. agad dito. Oh. Why are you very in a hurry? Ganun, Yan, ano? oo. Iba pa yung islang-islang yan. Oo. You're very in a hurry. Para daw nagmamadali kayo. Kasi daw, Hindi ba, pagka naman impeachment, hindi ba sinabi ng Constitution, forthwith? Hindi na, batayin yung madaliin. Ganun na naman sila Oho. pero ito, binamadali namin, nagagalit. Oho. Pagka impeachment, forthwith. oh. Sala sa init, sala sa lamig Oho. paano ang kanilang paniwala, gagamitin ni Bato? Gagamitin ni Jinggoy kung sakasakali, gagamitin ko pag makulong kami lahat. Palagay mo nang ganun nga ang intensyon namin. Palagay mo lang. Oho. Bakit masakit ang loob nyo? Pareho naman ka namin kayong senador. Totoo naman. Hindi, sagutin ninyo. Bakit masakit naman ang loob nyo? Kung nagamit ba namin, hindi ba kayo masaya? Oo, masaya kami kasi kahit nandyan kayo, nakakasama pa rin namin kayo sa pagtalakay ng magagandang mga panukalang batas na alam naman natin na para sa ating minamahal ng mga kababayan. Di ba dapat ganun sagot? Hindi. pero parang Bakit? hindi sila masaya. Pagkagamit mo ba kayo ganyan? Kaya ba ninyo minamadali dahil alam niyo, meron nang ikukulong sa inyo? Oho. Isipin mong klase pangakatwiran yan.
Halatang halata eh. Oho. Ayaw Pero nila sa totoo lang, mabait lang kami eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kung pinaresto namin, nasa ano namin eh, nasa rule namin Nasa eh. rules yung nga po pala. Ayaw lang namin yung yung humaba lang ang Magiging usapan. confrontational pa eh. Tama din naman, ano? Oo. At least malumanay din naman si SP Alan, ano? Oo, babaluman Mabuti. ano yun eh. Kung pinag-uusapan eh, siguro, kung nakaklase ko sa Harvard, Opo. meron kami subject doon eh, The Art of Negotiation. Baka personor si Alan doon eh. Ganun, no? Talaga negosyador pala si Alan, ano? O yan, ganun naman dapat. As the President of the Senate, hindi lang naman yung majority ang Totoo po naman, inaalala opo. mo. Pati minority, lahat yan talaga, opo. Presidente ka ng buong Senado, so extend mo rin yung kamay mo sa minority. Hindi lang naman, makiling ka, majority tayo. Pero huwag mo rin silang pababayaan. Ganun naman yung Sa presidente kamarasan, ng di ba Senado. nung naging SDML kayo, ganun din naman eh. Di ba yung mga makabayan block nga, kinakaibigan yun eh. Kasi parte ng deliberasyon yun eh. Di ba? Oo, lahat naman sila. Magmula kay Saturo Campo, Ayan, opo, Crispin, si Lisa Masa, Yan, mga oo. kaibigan, si Teddy Casino, Oho. si Ka Beltran. Puro kaibigan ko yung mga yan eh. Oho. Ganun talaga. Ay, naku.